Hello, good afternoon. So, kanina pala to. So, ang lulutuin natin ngayon is adobo sa gata. So, since nakatulog ako, so ngayon lang ako mag-edit ng video. So, ayun nga, maaga tayo nagising kasi para makabaon si ate ng ulam na lulutuin natin ngayon. So, ayun guys, kumusta naman yung araw nyo? So, ngayon Monday is happy blessed Monday sa inyo lahat. So, ngayon magugas muna ako ng aking kamay. Ayan. So, lagi talaga ako nagugas ng kamay kasi, syempre, maganda yun para pagluto natin malinis. So, ayun nga. Thanks to God kasi may tubig. Ngayon sa gripo. Minsan kasi nawawala ng tubig ito sa gripo kasi nga minsan maraming gumagamit. So, yan, hugasan ko na rin yung manok. Since galing siya sa freezer kaya matigas kaya pinalambot namin. So, dahil malambot na, pwede ko na siya hugasan. At bago pala yan, naligo na muna din ako bago ako nagluto ngayon para mas fresh. Mas maganda kasi kapag malinis ka na bago ka magluto or maggawa sa mga gawaing bahay. So, ayan, nililinisan ko lang yung manok. Inaalis ko yung mga sipon-sipon, di ba? Yung parang ganun. Yung kasi yung malansa sa manok. So, yun, dahil gusto ko ng ate ko ay adobo sa gata ni mama. At first time ko tulutuin kasi kaya hindi ko rin kabisado to. Kaya naghingi din talaga ako ng mga wisdom kay mama paano lutuin, mga alam mo yun, step by step. So ayun, ewan ko, baka kagising ko lang guys kaya para medyo lutang pa talagang person. Pero kumusta naman yung araw nyo? At sana okay lang kayo at huwag kalimutan manalangin at naway maging positibo lagi sa buhay. At yun, sana okay lang kayo at laging top priority si Lord. So yun, nilinis ko nga ng maayos yung manok guys. Yan. At nakabili na rin pala kami dyan ng coconut o yung gata. Kasi adobong sa gata siya, diba? So, first time ko siya gagawin. Pero, syempre, the best yan. Pag-pray natin ng ating niluluto o yung mga ginagawa natin para maganda yung kalabasan. Like, sa pagluluto, masarap ba, guys? So, ayun, napasarap din ang tulog ko. Kaya ngayon lang talaga ako nag-edit kayon. So, alam mo yun, hindi ko lang talaga in-expect na marunong din pala ako ng mga ganitong skills at thanks to God talaga. Sa Kanya to galing. So, sa kay Lord ang papuri. Kaya kayo guys, ano mga talent, skills na binigay sa inyo ni God, gamitin nyo sa tama at gamitin nyo to glorify His name. So, ayun, dahil masaya talaga yung araw ko at pakanta-kanta pa ako. Ang tagal ko nga naligo dyan kaya anong oras na ako nakapagluto. Kasi nga, di ba, mag-work sa atin sa Santolan Elementary School. So, mga 10 ang alis niya. 8 na nga ako nakapagluto kasi nga grabe yung panay kanta ko dun sa CR. Di ba ganun din ba kayo? Naranasan pag naliligo kayo. Kung natatagalan tayo kasi feeling natin nagko-concert tayo dun. Kaya panay natin kanta. Hindi, masaya lang talaga yung araw ko. So, ayan, nililinis ko na guys. Siyempre, iba maganda kasi na pagkagising pa lang sa umaga, di ba? Praise God, tapos ipa-positive mo na yung isip mo para buong maghapon mo, buong magdamag mo ay masaya ka, di ba? Nakangiti ka. So, kaya kayo, piliin nyo lagi ang maging masaya lahat. Kahit na, bisa nakakapagod na ang life, nakamalungkot, piliin nyo pa rin ang maging masaya at magtiwala kay Lord. Hayaan natin na si Lord ba ang mag-drive lagi ng buhay natin, ang maghawak ng buhay natin, ang manguna sa plano natin, ang manguna sa lahat sa atin. At yun sa mga magtatrabaho pala, ingat kayo, ingatan kayo ni God, and God bless everyone. So, ayun nga, dahil sabi ng kapatid ko, pahinga muna daw ako. So, kaya, waiting talaga ako. Kasi alam mo yun, kakagraduate pa lang natin. Gusto ng kapatid ko na magpahinga muna ako. Huwag ko madaliin. Kasi mahirap talaga, lalo na maging isang guro. Kailangan mo baon-baon ng pasensya. Kasi pag nandyan ka na kailangan mo talaga baon mo pasensya, knowledge, diba? Learning. At pangalawa, pag nagturo na talaga ako sa public, mas gusto ko turuan ng mga bata bukod sa academic, sa mga learning, kailangan din nila matutunan ng about kay God. Mas masarap kasi ituro yung salita ng Panginoon, turuan sila ng mga encouragement, turuan sila na about kay Jesus. Kasi diba, after kasi once na inuna natin ng Panginoon, siya nang bahala sa atin Siya nang bahala magbigay sa atin ng knowledge, karunungan, wisdom, ano pa man yan sa buhay natin. Kaya diba, kayo kung mga nyo sa buhay nyo, ipagkatiwala nyo na kay Lord.
So, ayan, iniisa-isa ko nga linisan dyan yung manok. Kasi syempre, alam mo naman, ang person, gusto niya talaga is okay, hindi malansa, ganito, ganyan. So, ayan. Kaya iniisa-isa natin. At ilang beses ko yan uulitin talaga. Pero buti nga nakaabot pa ako dyan sa oras ng kaya yung oras ng yung nakaabot pa ako sa oras ng klase ng ate ko bago siya umalis, luto na yung ating adobo sa gata. 'Di ba? Medyo antok pa ako kasi sarap matulog ngayon. Pinapahinga talaga ako ng kapatid ko kasi last December lang ako kakagraduate at nauna rin ako nagtrabaho bago ako nag-aaral. Kaya kayo na mga nag-stop dyan, huwag kayo mawala ng pag-asa. May laging may pag-asa kung pangarap nyo makapag-aral ulit. Maniwala lang kayo kay Lord. Mag-pray lang kayo kahit na nauna yung kayo magtrabaho. Kasi ganun ako eh. Paka-graduate ko nun sa high school, 16 years old. Nagtrabaho na ako. Kasi syempre, mahirap lang buhay natin, di ba? Pero alam mo yun, nanalangin ako kay Lord na lagi naririnig niya pala tayo. Napapakinggan niya pala tayo. Alam ng Panginoon na gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Alam ni Lord eh. Alam mo yun? Kaya kahit imposible na makapag-aral ulit ako, kahit imposible din na makapagturo ulit si ate ko, at imposible na maging okay pa yung buhay namin, pati si mama at saka si kuya, at imposible na makita ko ang papa namin, di ba mama? Pero God is so good na inayos niya lahat. Tulad ko, 2 na kami ng ate ko nakapagtapos ng guro at salamat yun sa Panginoon. At si mama na dati talaga, alam niyo po ba na 3 a.m. pa lang nun, wala na si mama nun sa bahay kasi grabe talaga yung paghahanap buhay niya, pagdidiskarte niya kasi solo parents lang nun ng mama ko kasi nga alam niyo na ganun talaga ang buhay minsan. Pero hindi talaga siya sumuko. Hindi niya talaga kami sinukuan. At salamat kay Lord dahil binigyan kami ng mama na matapang, brave at masipag. Na alam mo yun na kahit minsan pinagpipray ko noon kay Lord na, Lord, naway bigyan mo naman kami ng chance na makasama din namin ang aming mama. Kasi alam mo yun, so sobrang sakripisyo ng mama ko para lang mabuhay kami ng ate ko. So, ayun, at ngayon niloob yun ng Panginoon. Alam mo, matagal yun, pero alam mo yun, iba kasi yung time ni Lord sa time mo eh. The best time talaga ay galing kay Lord. Kaya nagpapasalamat kami kay God. Kasi isipin nyo na dito kami sa Taytay Rizal, may tirahan kami, sarili naman yung bahay. Kaya salamat sa Panginoon, di kami na, at lahat ng yun dahil kay Lord. At nakapagtapos pa ako ng pag-aaral. Alam mo yun, akala ko, imposible, di ba mama? Si Kuya Kenneth at saka si Mama, akala ko talaga hindi sila magkakasundo pero grabe si Lord. Ngayon si Kuya tumutulong na kay Mama at sobrang ginagamit si Kuya si Kuya kay Mama para makapag-help lalo ito sa bahay namin. Kaya praise God. Yung papa ko nakala ko, 'di ba, wala na kaming balita, hindi namin alam nangyari kasi since bata kami, hindi na namin siya nakasama. Pero grabe si Lord, nadidinig niya na pala yung panalangin mo. So, after 21 years, di ba ma'am? Nakita namin ng papa namin, di ba? Isa rin siya sa nag-help sa akin pag-aaral. Pati sa ate ko na minsan siyang nahusgahan ng tao na sabi, wala nang pag-asa kasi nagkasakit ang kapatid ko noon ng depression. Pero grabe si Lord. Ngayon, ang ate ko, isa talaga siya sa miracle na ginawa ni Lord. Isa siyang miracle, di ba? Miracle na ginawa ni Lord. Kasi totally healing talaga yung ginawa ni Lord sa kanya. Ayan, hinugasan ko na rin yung patatas, guys. Alam niyo ba yun na mula sa depression talagang hinil talaga siya ng Panginoon. Kaya ngayon, nag-share din siya ng about kay Lord na wala talaga imposible sa Panginoon. Walang mahirap kay Lord. Kahit ano pang sakit mo, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kaya niya yung solusyon na. Si mama na, alam mo na lagi may utang, ganito. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo naman kami na hindi na mangutang. Pero grabe. At ngayon si mama isa na sa nagbibigay sa mga kapitbahay namin dito sa Taytay. Isa na sa ginagamit ni Lord na makapagbigay, makapag-utang, magbigay sa mga kapitbahay namin, di ba ma? Isa na siya sa inuutangan ngayon at makapagbigay, di ba ma? Kaya alam mo, napakabuti ng Panginoon. Hindi natin talaga alam ang buhay. Kaya malagi tayo maging mabuti sa ating kapwa. Sinugasan ko rin yung tuktukan o yung chopping board. Alam niyo, once na nagtitiwala lang tayo sa Panginoon, hindi kanya talaga bibiguin. Basta pure yung heart mo. Pati yung kutsilyo, nugasan ko na nga.
So, ayun. Kaya, lahat ng bagay na mga na-achieve natin, lagi nating tatandaan ng lahat ng yun ay dahil kay Lord. Kaya, dapat siya yung dating itaas natin lagi. And, mag-uwiwan na ako ng sibuyas kasi adobo sa gata, you guys, yung lulutuin natin ngayon. Since first time ko talaga magluto ng ganito, so, naghingi talaga ako ng mga advice, nakikinig ko mga paano siya lutuin. So, ayan, naghiwa na ako ng sibuyas. Since diba, inugasan ko na rin naman lahat to, pati yung chopping board, kutsilyo, patatas, lahat yan, inugasan ko na, pati mga sangkap. Kasi ganito talaga, masarap talaga magluto pag malinis. So, yung bawang, binalatan. Tsaka, ewan ko, mas gusto ko talaga sa bawang yung pinupukpok kasi mas malasa kasi siya for me kapag pinupukpok yung bawang. So, ayan. Balatan lang natin at tiwain natin ng maayos. So, ayun yung mapapayo ko, guys. Kaya kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa dahil si Lord, mas makapangyarihan siya, mas malaki siya kaysa sa problema na pinagdadaanan mo. Kaya, kung mayroon ka mang problema na hindi mo masabi kahit kanino, isabi mo sa Kanya, iluhod mo kay Lord. At huwag natin madaliin, hayaan natin si Lord ang magkilos at ang siya yung manguna ba? Basta lagi mo din siyang unahin. So nilagay ko muna nga dito yung mga sangkap yan. Na siya yung unahin mo sa lahat ng bagay. Sabi nga sa Mateo 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So, ayun kapatid, mahalaga na sila talaga yung unahin natin. Kaysa sa mga bagay-bagay sa mundo, maging sa sarili natin, sa lahat, dapat siya yung top natin. Kaya, yun masabi ko, naging unahin ng Panginoon. So, ayun, binabalatan ko na pala yung patatas, diba? Masarap kasi balata, may patatas lagi, no? So, ayun nga, pasensya na kung ganito. Antok pa talaga ako. Pero sabi ko, gusto ko talaga ngayon mag-share. So, hinugasan ko ulit yung patatas. Kaya tinugasan ko na siya kanina. Hiniwa ko. Sabi nga ni mama is medyo malaki pares na nung pagka-hiwa ko sa nilaga. Kasi nga, sa totoo lang, first time ko to nalulutuin na adobo sa gata. So, parang, syempre, alam mo na, pag hindi ka pa kabisado, so, kailangan ko talaga mag-ask kay mama. Ang hirap naman magmamarunong, di ba? So, ayun, kasi malaki daw yung manok, sabi ng mama ko is, hati-hatiin ko pa. So, ayun na, hinati-hati ko siya, guys. So, ayan. Para magkasya talaga, umabot hanggang gabi. Alam niyo ba yung luto namin sa, ano na to tanghalian hanggang gabi na to. Since ilang lang kami dito sa bahay. Tsaka si Naomi naman sabaw lang yung gusto niya. Yung pamangkin ko, 1-year-old pa lang kasi. So, yan. Dahil sabi ko, mama, okay na to. So, ayan. Sinugasan ko na ulit yung aking mga pinanggamitan. Kasi gusto ko talaga ganun After ko gumagamit, gusto ko na siya hugasan agad para, alam mo na, kunti lang yun ang gagawin natin. Kunti na lang ililigpit natin. Kunti rin yung hugasan. At, yan. Siyempre, hindi natin, punasan din natin after yung lababo, yung guys. Kailangan lagi talagang malinis para hindi ng mga langaw, mga insekto, di ba? So, ito na yung manok. So, ayan nga. So, hinugasan ko din yung kawali na paglulutuan ko. So, dito ako magluluto ng adobo sa gata, guys. Diba? Alam niyo pa, first time ko to sabi ko, pray lang ako na Lord naway maging masarap ba. So, pinunasan ko din yung lulutuan natin. So, ayan, pinupunasan ko yan, guys. Kailangan talaga malinis talaga. So, ayan, pinunasan ko din yung puwet ng kawali. Kasi, syempre, bawal kasi siya lutuan na medyo basa. So, ayan na natin. So, ayan, pinunasan ko muna at saka sinaksa ko na yung lulutuan natin. So, ayan, induction ba? Tapos yan, start ko na, hantay lang natin siya init yung kawali. So, ayan guys, papainitin lang muna natin yan bago natin lalagyan ng mantika. So, ayun na nga, kaya ako talaga nag-share sa inyo na lagi kayo magtiwala sa Panginoon. Lagi kayo magkaroon ng faith kay Lord. Talagang walang mahirap sa Kanya.
base sa mga naranasan ko, alam ko na hindi to namin nagawa dahil sa galing namin, sa tagumpay, sa lakas namin, kundi nagawa namin to because of Jesus, because sa galing ni Lord, because sa power ni God, dahil makapangyarihan talaga siya na kahit anong sabihin sa'yo, iba pa rin talaga yung mga salita ng Panginoon. So, hindi ko na pala na-videohan, nilagay ko na yung mantika, ginisa ko na dyan yung sibuyas bawang, tapos nilagyan ko na yan ng manok. So, sorry, hindi ko na naipakita, na-videohan. Kasi nga, hindi ko pala na-start. Nakalimutan ko, siguro minsan, ganun talaga. Pero, nandiyan na lahat yan. So, prito ko muna. Yung patatas, nandiyan na rin. Sinama ko na lahat. Tapos, yung sibuyas, bawang, at saka patatas. So, ayun, hindi ko lang siya napakita, hindi ko na na-videohan, guys. Siguro, ganun talaga, hindi mo napapansin na hindi mo pa pala na-start, diba? Wala, antok pa talaga, pagoda pa ang person. So, ayan, gusto ko siya talaga iprito-prito din para masarap siya magmantika-mantika. Ayan, para malasa, guys. Since wala nga ako dyan paminta, so bumili pa ako talaga sa labas ng paminta. Buti na lang talaga, nakaligo na tayo, di ba? Kaya maaga talaga ako naliligo, guys. Kasi, alam mo yun, para masarap yung masarap yung mood mo kapag nakaligo ka na. So, ayan, haluin lang natin. Haluin natin, guys. Yung pamangkin ko pala, ayan, nanonood siya ng Paw Patrol. At si mama ngayon ang kasama ko. So, ayan, haluin lang natin, guys. Ipapaprito-prito ko lang siya. Na. Kayo ba, guys? Anong ulam nyo ngayon? Alam nyo, dati hindi rin naman ako marunong magluto, pero ewan ko, bigla na lang ako natuto, and thanks to God. So, ayun, nantay lang natin siya magprito-prito, guys, kasi bago ko siya lalagyan ng paminta, ipapa-gold ko muna siya, yaan ko lang siya maprito. Pato yung para yung patatas maluto agad. Maprito din ba yung patatas? So, ayun. Kaya nga next time, bukas nga, tatry ko naman magluto ng... Anong ulam natin bukas? Lutong adobong kangkong naman bukas. Kasi since nagmanok na tayo ngayon, adobong kangkong naman. So, ayun, pwede na pa ako mag-canteen, guys. Ay, marami nagtatanong sa akin, ipupush mo ba yung pagti-teacher? Tutuloy mo? Oo naman po, itutuloy ko pa yung pagtuturo. Kasi syempre, hilig ko din naman na magturo sa mga bata. Pero since inaantay ko pa kay mga credentials ko, so ito pa munang ginagawa ko. At yung kapatid ko sabi niya kasi uwi kami ng Bicol, so sabi ng kapatid ko, mga May na daw ako mag-apply, like sa mga or June, sa mga private school para makasama niya pa ako sa bakasyon. Kasi alam ng kapatid ko kapag may work na ako, busy na ang person, mabibihira na naman kami mag-jump na dalawa, limited na naman. So, ayan, bumili na nga ako sa labas. So, ng paminta, lalagyan na natin to ng paminta. Hinanaan ko din yung apoy nito kanina bago ako lumabas bago ako lumabas kasi para maluto din yung loob ng chicken. So, lagyan na natin ng paminta. Masarap kasi pag maraming paminta, diba? Kasi para mabango din yung manok natin. Kaya yun, gusto talaga ng kapatid ko na magbanding pa kaming dalawa. Yun. Kaya gusto ng ate ko na wag na muna ako mag-work. Pahinga muna since kakagraduate ko lang nung last December, diba? At need ko pa talaga makuha yung mga credentials ko. Pero siguro, gusto ko mag-tutor kung sakali na Kaya sa want magpaturo dyan, like sa math, available po ako, Charis. Pwede naman kasi online tutor kasi since hindi ko nga maiwan din si mama ko. Syempre, senior na si mama, bawal naman masobrahan sa mapagod, lalo't may niyumi na inaalagaan. So, kaya nag-help din ako kay mama sa pagluluto dito sa bahay para
huwag siya masobrahan sa pagod. Siyempre, mahal namin yung aming ina. Ayan, so haluin ko na, pakalagay ko ng paminta para mabango, para lahat ba, pumantay. Minsan talaga gusto ko talaga salita ng because alam nyo talaga, uwi kami ng kapatid ko ngayon sa fiesta, di ba? At bakasyon sa Bicol. Grabe, 5 years, magpo 5 years na rin siguro ako hindi nakakauwi sa Bicol. Kaya sabi ko, Lord, thank you so much, di ba? After ilang years, kasi nga, di ba, nag-aaral ako. So, walang time umuwi sa Bicol noon kasi nung nag-aaral ako sa college, kahit April na may pasok kami. So, ngayon lang talaga nagkataon, pakagraduate. Kaya siguro, ano to ni Lord will. At naway ingatan kami ng Panginoon sa pagbiyahe namin. At sa mga uwi ng probinsya, ingatan kayo ng Panginoon. So, yun, luto-lutuin natin, prito-prito natin to bago ko lalagyan to ng mga iba pang sangkap. Adobo sa gata pala yung niluluto natin. Di ba? Parang, sa totoo first time ko talaga to na magluto ng adobo sa gata. Pero thanks to God at thanks kay Mama kasi pinagkatiwala niya sa dati hindi talaga ako nakikialam ng kusina namin kasi sa pagluluto, isa ito sa mga hilig ng mama ko. Noon time kasi malakas-lakas pa yung mama ko, di ba mama? Ngayon, syempre, di ba mama ko? Ngayon, syempre, may niyumi na. Ayoko naman na masobrahan din sa pagod o sa sobrang patig ang mama ko. Kung kaya mo naman magluto, 'di ba mama, no? Why not, 'di ba? Kung kaya mo naman makapag-help, why not, 'di ba? Syempre, ayoko nakikitang napapagod yung mama ko. Mahal na mahal ko yan si mama kahit minsan pasaway ako dyan. Pati si ate, gustong-gusto ko talaga paglutuan ng ate ko ng kanyang baon. Pati si Kuya Elmer, si Niyumi. Alam niyo, nakakataba ng puso kapag pumapalangpak yung pamangkin ko sa niluluto ko. Di ba, mama? Alam mo, gaganahan ka. Kaya, Lord, thank you so much. Alam mo, the best talaga sa pagluluto, yung samahan mo ng prayer. So, ayun, di ba nakita niyo naman, nag-gold na yung ating manok. Kaya, mapapayo ko kapag gumagawa kayo ng isang bagay, mahalin nyo at laging grateful heart at laging magpasalamat kay Lord. Sulitin mo ang mga bagay na pinapagawa sa'yo. Enjoy mo at lagi mong parangalan si God, hindi ang sarili natin. Kasi wala naman tayo kung wala rin tayo sa Panginoon. Kaya, kung ano mang talent na binigay sa'yo ni Lord, ibalik mo to sa Kanya at iserve mo para kay Lord at sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Ang sarap kaya mag-serve sa pamilya, tigit sa lahat, ang sarap mag-serve kay Lord. Ayun nga, malapit na yung February 4, hindi ko alam, may nag-i-invite sa akin na i-date daw ako, pero ewan ko ba, wala pa ata talaga sa mood ko yung mag-jowa or something na ganyan. Parang mas gusto ko talaga mag-serve muna kay God at i-google muna yung ang panahon ko sa una na kay Lord at sa family ko. Mas masarap kasi na yung band mo sa pamilya mo. Kasi sabi ko, Lord, kung darating man ang time yun, ikaw na ang bahala. Ikaw na yung magbigay ng partner sa akin. Kasi, syempre, di ba pag tayo yung pumipili, minsan hindi para sa atin, masasaktan lang tayo. Kaya, si Lord na yung bahala mag-choice ng partner para sa akin. Sabi ko, Lord, kung pipiliin mo ako ng partner, yung mas mahal ka, alam mo yun, yung kilala ka, may Panginoon. Di ba, Mama? Di ba, Ma'am? At may God fearing. At alam mo, yung masarap na partner mo na sabay kayong maglilingkod sa Panginoon. Na sabay kayong magsiserve kay God. Di ba? So, ayan, nantayin natin siya. Ayan, lalagyan ko na pala ng toyo, guys. Since nag-gold naman at luto-luto na siya. So, lalagyan na natin ng toyo. Alam niyo talaga, tansyahan na lang yung paglagay ng toyo, guys. Wala nang sukat-sukat yan. Sabi ko nga, bahala na, Lord. Ikaw na talaga bahala. So, ayan. Okay na, diba yung toyo? Nagkulo na siya. So, nilagyan ko na rin ng isang basong tubig. At nilagyan ko ng patis. So, ayan, pati. Sabi kasi ng mama ko, wag ko na daw lagyan ng asin. Since ang pinakamahal niya ito, nilagyan ko na rin ng asukal. So, dito nga, binilisan ko na yung pag-speed ng video. Siguro dahil napagod magsalita. So, yan, hinailaw ko na. Hinalo natin para, alam mo ba, kumapit yung lasa. Ayan, hayaan natin siyang kumulo, guys, para malagyan na natin ng gata. Pinatikim ko nga kay mama kung okay na, pinikman ko din, di ba?
Ay, suka pa pala bago yung gata. Sorry na guys. 'Di ba? Sabi ko na antok pa talaga ako. Minsan talaga lutang tayo pero okay na 'yan. So nilagyan ko pa ulit nga ng asukal kasi alam mo 'yun para mag-agaw yung tamis at asim ba, 'di ba? Sarap kasi sa adobo ng medyo matamis-tamis. Pero yun nga, sana Lord, wag naman magka-diabetic yung mga kain at ingatan ni Lord ang mga physical na kaanyuan. So ayan, hayaan lang natin siya. Ako hindi ko maintindihan bakit sumasakit yung aking ulo. So ayan, nagkukulo na siya. Ayan. Kumukulo na siya guys, 'di ba? Kasi nga, sinasabi ko, binilis ako kasi nga magbabaon talaga yung kapatid ko at sabi ko, ala, sana makaabot yung ate ko dito. Kasi nakasaing na rin naman kami. Alam mo yung pagluto namin, isahan lang. Abot na hanggang gabi. So, nilagyan ko na guys ng suka. Di mo ba wala tong tansyahan? Nilagyan ko na ng suka guys kasi pag nagkulo pa yan, lalagyan ko na rin yan ng nabili nating gata sa palengke. At hindi ko muna lalagyan yun ng magic sarap kasi nga para matabihan ko ng sabaw ang aking pamangkin. Mahilig ko siya sa sabaw. Paborito niya yan. Ayun, so pinatikim ko nga yan. Tinikman ko rin kung okay na. Kasi sabi ng mama ko, pag naglalagay na ng suka, lagi ding titikman kung tama na ba yung pagkalagay mo or kulang pa, ganun. So, inalo ko nga para alam mo yun, pumantay ba? So, ayan, kulo na siya, guys. Di ba nakita nyo naman? So, nilagyan ko pa siya ng asukal kasi nga, sabi ng mama ko is, parang, sumobra sa alat. Pero, ay, naalala niya, maglalagay pa ng gata. So, asukal na lang pinalagay sa akin para pumantay. So, ayan, nilagyan pa natin ng konting asukal. Siyempre, hahaluin natin yan para pumantay talaga at maging malinam na masarap. So, ayan na yung gata. Diba? Ito talaga yung magpe-perfect sa adobo natin. Kaya tinawag siya adobong gata. Diba? Ang creamy talaga ng gata, no? Ang creamy ng gata. Ang sarap talaga niya. Alam nyo nga, ngayon nga naluto na, sabi ng kapatid ko, kinulang siya sa kanin. Sarap na sarap siya sa adobong gata. Sabi ko, ala, thanks to God. At saka, ewan ko ba bakit sumasakit na yung ulo ko, hindi ko maintindihan. Siguro minsan sa pagod. So, ayan. Antayin lang natin yan magkulo at hindi ko muna yan lalagyan ng magic sarap kasi nga, since tatabihan ko yung aking pamangkin. So, ayan yung gata. Hindi ko pa inalo. Ayan, nahaluin ko pa lang ngayon. So, diba, ang ganda na kapag may gata, guys. Ayan, adobong gata na talaga siya. Antayin ko siyang kumulo kasi kapag nagkulo na siya, tatabihan ko na yung pamangkin ko ng kanyang pag-ulam. Kasi nga, mahilig siya sa sabaw. Talagang mahilig sa sabaw yung pamangkin ko. Kahit sabaw lang, ay naku, gustong-gusto niya yan. Solved na yung, niya, dinner and lunch niya. O, ano pa yan, almusal. At saka yung pamangkin ko, gustong-gusto niya yung spaghetti. Kaya nga, may time minsan na gusto ko magluto ng spaghetti para sa pamangkin ko. So, yan ko siya magkulo para matabihan ko na yung at maluto yung gata bago natin tatabihan yung pamangkin ko. Tingnan mo, antok pa talaga ako. Kaya siguro parang iniisip ko nalulutang pa. Pero hayaan nyo na guys. Ganun talaga minsan ang buhay. Diba? So, antayin lang natin siya magkulo. So, antay natin magkulo siya para matabihan ko na yung aking pamangkin ng adobo sa gata. Wala pa tong magic sarap kasi nga, sabi ng mama ko, para makakain si Naomi, di ba? Kasi hindi naman siya mahilig ng mga baboy, manok. Mahilig siya sa sabaw at gulay, di ba? Yung pamangkin ko 1-year-old pa lang siya, magto 2-year-old siya ngayong April. Kaya, pero praise God, talagang sobrang healthy niya, ganyan. Ayan, nanonood siya ngayon ng aw-aw, kung naririnig yung background ko. Paborito niya yan. At kasama ko yung mama ko talaga dito. At saka si Naomi. Kami lang dito minsan. At saka si Kuya Kinit, makakasama na namin sa 15. So, ayun nga. Dahil malapit na rin naman siya magkulo,
Sabi ko nga kay ate, mamaya na kasi wala pa tong magic sarap, di ba? So, siniyumi muna yung aking tatabihan nito. Kasi yung, as in talaga, buti nga talaga umabot pa to sa ano ng kapatid ko. Kasi kaya linakasan ko na talaga yung apoy dito. I mean, oo, para yung warm niya, 'di ba? Para maluto agad yung gata, 'di ba? At makapagbaon si sis at matabihan ko na rin yung aking pamangkin. Alam mo, dahil kami lang dito, so inaabot yung ulam namin hanggang mamayang gabi, ganito, 'di ba? Kaya isahang luto lang talaga kami minsan. Kasi kung anong luto na namin, abot na siya hanggang gabi. Pero praise God kasi hindi siya napapanis. Pati yung kanin namin, isahang saing lang talaga. Since kuryente nga yung pinagluluto namin para makatipid. Pero swak naman. So sabi ni mama ko, yan sarap na, o diba? Sumakto na. Kaya thanks to God, sumasarap talaga ang pagkain kapag lagi nating sinasamahan ng prayer at magpagmahal mo yung ginagawa mo. Diba mama? Oh, kaya alam nyo guys, sikreto lang talaga sa lahat is kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon, mahalin natin to dahil biyaya niya to. 'Di ba? Huwag tayong gumawa dahil ng napipilitan. Gawin mo to ng may pagmamahal. At higit sa lahat, na ginagawa mo to na nagsiserve ka kay Lord. At next sa pamilya mo, 'di ba? 'Di ba? Ganun naman talaga, masarap kasi pagsilbihan natin ang mga mahal natin. So ayun, at basta sa mga payo ko lang sa inyo, ano mang pinagdadaanan nyo sa buhay, sakit man yan, anxiety, depression, kalungkutan, please rely kay Lord, maniwala at manalig ka lang sa Panginoon, sa salita ni Lord. At unahin mo siya, at kasi totoo ang mga pangako ng Panginoon. Totoo si God, totoo ang kanyang salita, at higit sa lahat, napaka-powerful ni Lord. Kaya huwag ka mag-alinlangan kapatid, na lumapit sa kanya, huwag ka mahiya. Huwag ka mahiyang lumapit sa mahal ka ni Lord. Mahal niya tayo ni God. Mahal na mahal niya tayo. May purpose ka sa mundo. May purpose ako sa mundo. Lahat tayo may purpose. Lahat tayo ay may gagawin at may pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Accept mo Jesus Christ. Tanggapin lang natin ang Panginoon. Hayaan natin siya yung maghari sa atin. Hayaan natin maghari ang Panginoon sa buhay natin. Dito sa lupa, maging sa kabilang buhay. Diba? Kaya hanggang ngayon, ano mong pinagdadaan mo, huwag ka mag-alala. Hayaan mo si Lord ang lumaban para sa'yo. Hayaan mo na si Lord ang kumilos sa buhay mo. And kapatid, yun ni Jesus. Yun lang talaga mas kailangan natin, si Lord. Hindi ang mga bagay, hindi ang mga material. Kasi lahat ng yan ay panandalian lang. Lahat ng yan may hangganan. Pero the glory of Lord is eternal. And the power of Jesus is eternal. Kaya hanggat may panahon, may pag-asa pa, lapit ka lang sa Kanya. Lapit lang tayo kay Lord. Siya una-una nating lapitan. Siya una-una nating tawagin. Siya una-una nating papurihan. Siya ang una-una nating pasalamatan ng buhay na kaloob niya sa atin. At itong buhay na kaloob niya sa atin, gamitin natin to at magpagamit tayo kay Lord. Hindi sa mga makamundo, kundi sa maka-spiritual. So, ayun nga, bang inaantay ko siya magkulo, kakain pala ako ng pulburon. So, guys, ito pala yung pulburon ni nanay, yung sa kapitbahay namin. So, nakihingi pa nga ako dyan. Natawa nga si nanay. So, ayan. Dahil kulo na siya. Kasi para lutong-luto talaga yung gata. So, pwede ko nang matabihan nito ang aking pamangkin. Pero, syempre, halu-haluin. Sa Bicol ay kugay. Kugay-kugayin. O, diba? Nakakamiss din ang mga salitang Bicol. I miss Bicol. Uy, na-miss ko na nga yung mga pagsakat o pag-akyat sa Bicol. Magsakat sa puno, 'di ba? Kahit hindi ako marunong magsakat, yung ate ko magaling magsakat. Ako lang lagi yung taga-salong. Wala, nakakamiss lang lalo kapag mga bayabas, yun. Sarap kasi ng bayabas kasi dati pag nasa Bicol kami, napunta kami noon ng Kabiguhan. Ang dami kasi mga bayabas doon. So ayun talaga yung pinupuntahan namin doon ng kapatid ko. Yung mga bayabas. Ang lalaki kasi yan, bayabas, sarap, tatamis. 'Di ba? Sabi nga ng mama ko sa Hupida, may tanong daw kami. Kaya sana nga maabutan man namon ni ate. 'Di ba? Ayan, kaya sana maharanin na, 'di ba? February na niyan, February, March kasi April kami mauli ng ate ko. Kasama ko namin yung bulinggit na anak ng ate ko. So, ang may iwan lang dito sa Taytay si mama at si kuya. So, ayan, dahil kulong-kulong na siya, so tinatabihan ko na yung aking mabait na pamangkin. Ang cute lang pala ng adobo sa gata, para siya naging champurado, no, na parang may gatas. Diba? Sarap niya tingnan, malinamnam ba?
Wala, nag-i-enjoy lang. Nakakatuwa lang talaga kasi akala ko sa isip ko lang yung magaganito ako, pero grabe sa Lord, nagawa ko pala mga bagay na to. And thanks to God. Thanks to God dahil natututo ako ng mga ganitong bagay. Parang pinaprepare niya pa talaga ako. Kaya guys, kung ano man pag-aalala niyo, hayaan niyo si Lord ang magkilos sa atin, sa pangarap natin, sa past and present future natin. So, nilagyan ko na ng magic sarap para makabaon na ang ate ko. Since kulang nga yung magic sarap natin, so bubuksan ko pa yung isa. Kasi kunti na lang laman talaga dyan. 'Di ba? Para makaabot pa. So, ayan na, nilagay ko na yung magic sarap. So, naglagay pa ako ng kalahati para mas malasa, malinam na mga ating adobo sa gata. Pero before yan, tabi ko muna yung inanuhan ko sa pamangkin ko. Sabi ko kaya ate ko, bago kita sasalinan, lulutuin ko muna ng maayos ang ating adobo sa gata. Kasi syempre, gusto ko kasi na pati magic sarap ay maluto talaga. As in, lutong-luto guys. Masarap kasi na lahat ay luto, 'di ba? Lahat ay okay. So ayun, 'di ba? Hayaan lang natin siya kasi gusto nila yung parang mamantika-mantika, yung parang patuyot na adobo. Ito na adobo sa gata. 'Di ba yan, may naalala ko na may paborito dito sa adobo sa gata, pero hayaan